Ito na ang matinding sinapit ni Sara Sayad Lustay Duterte. Na-corner na po, hindi na makatakas. Aba, itatakas pa, no? Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, aba, ay nataranta na itong si Sara Sayad. Sari-sari na ho ang kanyang ginagawa. Aba, ito gusto nang tumakas, gustong takasan ang mga kaso, gustong takasan ang impeachment. Subalit hindi ho makatakas, na-corner na. I-like muna natin ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Please subscribe my YouTube channel. Nako, mga kaibigan, at kasabay ho ng pag-aproba ng impeachment dito po sa ikangay may sustansya, matitibay ang ebidensya, tuloy ang pagdilite sa Senado, may proseso pa lang pinagdadaanan. Mga kaibigan, sa mga nagtatanong ho tungkol dito sa sasapitin o sinapit ni Sara Sayad Lustay Duterte, gusto ko pong ibahagi sa inyo ito, kung ano ang magiging hatol kay Sara Sayad Lustay Duterte, kung ano ang mangyayari po sa kanya. Mga kaibigan kapit, shout out, wag po kayong aalis dahil importanteng mahalaga itong ibabahagi ko po sa inyo, kaugnay ng kanyang bank account, kaugnay ng kanyang ano ang mangyayari sa buhay niya na. Dahil hindi naman po lingid sa inyong kalaman ang salitang impeachment. Ngayon po ay buhay na buhay ang impeachment, at ang kalaki po niyan, ang ending, ibig sabihin ay pagpapatalsik ho ng legal na proseso sa ating tamad, loko-loko, walang pakinabang, tinawag lang na Vice Presidente Sara Sayad Lustay Duterte. Ito po mga kaibigan, pakinggan nyo. Na-corner na siya. Kahit anong gawin niya, hindi na makakatakas. O ito. Representative Jervil Luistro, ang tagapamuno ng House Justice Committee, Congressman Luistro, magandang morning. Morning once again sa lahat ng ating mga viewers ng Dos por Dos. Okay, DCRH. What's next? Ngayon pong nakapagpasya ang panel, yung Committee on Justice, na sufficient in form and in substance. Ito pong dalawang impeachment complaint. Kagaya po na narinig nyo kahapon, bago nag-adjourn ang committee, nag-issue na po tayo ng notice sa Vice President for her to file her answer to impeachment complaints sa loob po ng non-extendable period of 10 days. Ito pong answer na ito dapat bukod sa kanilang pagpa-file sa committee, dapat i-furnish din yung ating complainant. Ang complainant naman po, simula sa araw na natanggap niya itong answer na ito, ay binibigyan natin ng 3 araw, calendar days, to file her reply. Yes, Katunik, this time puros calendar days. Pakinggan po muna mga kaibigan, ituloy po natin. Importante pong mahalaga na malaman nyo po ito. And then, yung kopya naman ng reply, dapat i-furnish din sa ating Vice President. And from the date of receipt, the Vice President is given as well another 3 calendar day period to file her rejoinder. Kamukha ng nasabi ko before, we call this responsive pleadings. Kaya responsive, dahil nagsasagutan sila, no? Ito yung tinatawag na nating third stage. Okay. Lahat dokumento ang umaandar. As a matter of fact, bukod sa responsive pleadings, the parties should start as well submitting their evidence to the committee. And if there are affidavits and counter affidavits, they must be sworn in as well before the Justice Committee. Ayan, maliwanag po mga mahal kong taga-subaybay. Ito, importanteng malaman nyo pa. Kapag kompleto na yan, the responsive pleadings and all the evidence,
The Justice Committee shall determine whether or not there is sufficient ground that supports the impeachment complaint. That is the entirety of our third step. Third step. Ayan mga kaibigan, na hanggang dyan muna tayo. Ang importanteng mahalaga ay ibinahay ko po sa inyo itong gumugulong na impeachment, mga kaibigan, na yan ho ay papunta na dito sa paglilitis sa Senado. Wala pa pong paglilitis sa Senado ngayon. Mayroon pang proseso na pinagdadaanan, mga kaibigan. At kanina lang ho ay nagbigay ng notice itong humahawak dito at nagpapagulong ng impeachment upang pasagutin itong si Sara Sayad Lustay Duterte na kinumpirma po na ibinigay ko po sa inyo na balita. Ang kabang-abang ho dito mga kaibigan ay ang paglilitis sa Senado. Pagkatapos po nitong ginagawa na ito, pinaliwanag po diyan. Ang kasunod po nito, pagkatapos sa Kamara, may gagawin pang butuhan na alam po natin, nalusot na yan. Ay kasunod po niyan ay ang paglilitis sa Senado. Malapit na po yan, mga kaibigan. Muli po, binabanggit ko, inisyuhan na ng notice itong si Sara Sayad Lustay Duterte upang pasagutin. Ang tanong, ano ang sagot ni Sara Sayad Lustay Duterte? Walang isasagot yan, kundi ang sasabihin ay politika. Pinopolitika siya. Maliwanag po, hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news dito, na ang dami yung nagbibigay ng anumang public opinion na kahit anong gawin ni Sara Sayad Lustay Duterte, ito po ay hindi na makakatakas sa pananagutan tungkol dito sa usapin ng pagnanakaw ng pera ng taong bayan at itinago niya na kayamanan na galing sa pagnanakaw di umano. Ang dami rin ho nagbibigay ng anumang public opinion. Siguro iniisip daw nito, ang nasa isip ni Sara Sayad gustong tumakas, hindi naman makakatakas. Paano pa makakatakas? So ay na-corner na ng matitibay na ebidensya ho. Kaya nga sa botong 454 dyan sa Kamara ho, kontra, ang hindi pumabor ay isa lang. Gaano po katibay ang ebidensya niyan? Matibay pa sa bato. Muli mga kaibigan, na-corner na ito ng matitibay na ebidensya. Gustong man niyang tumakas, hindi po ito makakatakas. Ay pag tumakas ka, sige, hahabulin ka. Kaibigan, isang like sa video na ito. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Kaabang-abang ho ito kung kailang gaganapin ang paglilitis sa Senado sa turo ng matitibay na ebidensya.